Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan si Attorney Claire Castro. Yan. Sapagkat kagabi po nag-live siya at bumati po ako dun sa kanyang live. Sabi ko sa kanya magandang gabi Attorney Claire Castro. At nabasa po ni Attorney Claire Castro yung aking comment. At ito po, pakinggan po natin yung yung sinabi ni Madam Claire Castro. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, dapat... Singer pala to. Singer pala to si Ma'am Claire Castro eh. Napakinggan ko nga yung kanta niya eh. Dancing Queen. You're a dancing queen. Magaling pala kumanta to si Madam Claire Castro. Ang kinanta yung mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ayan mga kababayan. Ito po yung parte ng live ni Madam Claire Castro kagabi. Lahat ay konektado na. Ano ba? Okay ba? Magandang gabi ka, Tony Claire. God bless. May Batang Maynila to is. Oy! Thank you, sir! Sana dito ka pa. Thank you po sa pagdalaw sa Batang Maynila to is. Engineer, right? Si Engineer. Oy, nanonood po ako sa inyo. Pinapanood po natin si Batang Maynila to is. Ano rin po nyo yan? Alam po naman yung ibang mga kaklinan dito rin kay Batang Maynila to. It's thank you po sa pagdalaw, sir. Salamat. I'm honored. Thank you po. Yan. Oo nga, di ba? Nakakatuwa po na madalaw na isang katulad ni Batang Maynila to. It's maraming salamat po. Yan. So, alright. So, yun po. Kay Ma'am Tony Claire Castro, Ma'am, it's my honor at it's my pleasure po na mabati ninyo dyan sa inyong programa. Alam niyo naman na isa rin po ninyo akong tagahanga, lalong-lalo na pag binabanatan nyo si Sara Duterte. Kaya, maraming salamat Tony Claire Castro at sana ay galingan mo pa sa iyong trabaho. Talagang deserve mo yung pwesto mo na yan. At kapag merong bumanat sa'yo, huwag ka mag-alala. Dito lang kami sa Gedli. At susuporta sa'yo. Alright? Ngayon po ay araw po ng Martes, October 21, 2025. At pag-usapan natin, itong si, ang tawag nila dito, Inday Lustay. Inday Lustay. Ito may sinasabi po kasi si Sara Duterte, itong ating Vice President na napakasipag mga kababayan. Natatandaan niyo ba yung sinabi niya dun sa huli niyang press conference? Grabe. Hindi ko talaga kinalabutan ako nung sinabi niya na sabi niya, siya raw ang pinakamagaling na cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya ay DepEd Secretary. At siya lang daw ang nagdi-deliver. Ibig sabihin, siya lang ang gumagawa ng kanyang trabaho ng maayos. Parang sinabi niya, yung ibang mga cabinet members ay mga palpak. O, yun ang sabi niya. Tapos sabi niya, kaya nung umalis daw siya, wala na raw nangyari sa gabinete. Ang lakas ng loob nito grabe. Ibang klase. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yon. Di ba? Parang, ewan ko ba? Pero naman bubuhati mo yung bangko mo. Para bang sinasabi niya na napakagaling niya? Wala nang nangyari sa DepEd nung nakaupo ka bilang sekretary. Meron pala nangyari. Naubos yung confidential funds. Yung ibang mga budget, mga kababayan, yung mga regular budgets ay underutilized. Ibig sabihin, hindi po nagamit na maayos. Ang dami po natira. Pero po, yung confidential funds, ubos na ubos, said na said. Diba? Sino ba nabigyan ng confidential funds? Si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin at kung sino-sino pa. Tapos, nung tinurn over niya yung DepEd dito kay Secretary Angara, kung matatandaan ninyo, sabi niya, welcome to chaos. Ibig sabihin, alam ni Sara Duterte na yung itineturn over niya na ahensya ng gobyerno, itong DepEd kay Angara, ay chaos. Chaotic yung yung mismong DepEd. Ibig sabihin, hindi niya naayos. Wala siya nagawa. Dumating siya na chaotic, tapos umalis siya na psychotic, na chaotic pa rin, may chaos pa rin. So hindi niya naayos, magulo pa rin.
Hanggang nung tinen over niya kay Secretary Angara. Tapos sasabihin niya, siya ang pinakamagaling. Siya lang daw ang nag-deliver. Ang kapal ng face. Ha? Tapos ito sinasabi niya. Ito. Siguraduhin lang nila na matalo nila ako or ang mga kaalyado ko sa 2028. So ang feeling ni Sara Duterte, siya ay unbeatable. Hindi siya matatalo. Pati yung kanyang mga kaalyado, hindi raw matatalo. Ayun yung parang sinasabi niya. So masyadong mataas ang kanyang paningin sa kanyang sarili. At feeling niya, talagang siya ang mananalo, siya ang susunod na presidente ng Pilipinas. Di wow. Di wow na lang tayo dyan. Alam niyo mga kababayan, sa social media, talagang kung makikita ninyo, napaka-toxic, lalong-lalo na sa Facebook. Ang dami pong mga didilis. Ayun po yung pinagmamalaki nila Talagang babahain kayo ng mga comments, yung flood, ang tawag doon, yung comments na talaga sunod-sunod, na ang akala ninyo, mga totoong tao. Pero kung titingnan ninyo, yung mga nagko-comment, yung mga talagang mga maka-Duterte, maka-Sara Duterte, dyan sa social media, mga lumalabas, mga trolls, mga kababayan. Tingnan nyo yung mga profile. Panay nakatago. Tapos, bagong gawa. So, marami po dyan sa social media na nagpapakilala mga DDS, mga trolls, mga cellphone. Mga cellphone lang po yan. Anong araw ba ngayon? 21. Sa malapit na katapusan, sisweldo na naman kayo. Sweldo naman yung mga trolls dyan. Congratulations. Kasi mga kababayan, tingnan ninyo kung totoong marami sila, kasi bago ka manalo bilang presidente, dapat marami kayo. Dapat marami kayong boto. Dapat marami ang sumusuporta sa inyo kapag gusto mong manalo bilang presidente. Kaya lang ang problema, marami lang sila sa social media. Pero tingnan nyo mga kababayan, doon sa mga rally sila, sa Maisog, kaya Maisog tumigil na Tumigil na Maisog kasi walang nangyayari. Nakailang Maisog rally sila. Puro nangyari, puro nilangaw. Wala naman talaga silang suporta sa taong bayan Diba? Yung hindi pa nakukulong si Kibuloy, si Pacquiao. Hindi ko po siya minumura, Pacquiao. Ibig sabihin po nun, Pastor Apollo C. Kibuloy, Pacquiao. Hindi ko po siya minumura, baka sabihin niyo minumura ko So, noong panahon na hindi pa yun nakakulong, talagang maisog sila na maisog. Nagpaparami ron mga miyembro ng KOJC. Palipat-lipat sila, kung saan may maisog, lipat sila, kung sa ibang lugar may maisog, lipat sila. So, sila yun. So, kala nyo, suportado sila sa lugar na yun. Hindi, sila lang rin yun. Bumabiyahe lang yun, may bus yan. Papunta doon sa kanila. Kaya nga, di ba may nabalitaan tayo, daming bus na binili sa Davao. Sigurado yung mga bus na yun, gagamitin yun sa mga rally. Pansundo sa mga rallyista. Na syempre, alam nyo na, na hindi naman puputay ang mga yan kung walang, alam nyo na, di ba? So, konti lang po talaga sila. Wala po silang suporta sa taong bayan. Tapos sasabihin ni VP Sara Duterte, siguraduhin lang nila na matatalo nila ako ang mga kaalyado ko sa 2028. So feeling talaga niya, sure win siya. Di wow. Di wow. Kaya marami pong nananawagan na huwag kayong magpapauto. Huwag kayong magpapabudol. Kasi ang inilalabas sila sa social media, napakarami nila. Pero ang totoo, konti lang sila. Kasi kung marami sila, kung majority sila, di sana matagal na nilang napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Diba? Gamitin nyo yung mga common science ninyo. Diba? Kung marami sila, dyan sa ginagawa nilang paggugulo sa gobyerno, dyan sa ginagawa nilang mga rallies, di dapat napababa na nila presidente kung talaga marami sila. Kaso,
Di ba, nag-arali nga sila sa EDSA eh. Yung dating NPA na bumalik daw sa sa gobyerno, wala namang ginawa kundi siraan ng gobyerno. Yung kalbo, nakilala niya ba? Nag-arali sila, ilang piraso lang. Sabi nila, lumusob na ang taong bayan sa EDSA. Bilangin mo, wala pa silang 20. So fake news. Ganun ang ginagawa nila itong mga DDS, talagang nagpapakalat sila ng fake news. Tingnan niyo, yung rally ni Barsayad. Barsaga pala. Sabi nila naglabas sila ng mga literato yung nangyaring rally noong September 21 kasi September 21 rally po ng iba't ibang grupo 'yon. May kakamping, may mga yellow, so iba-ibang grupo. Yung pinalabas nila mga DDS 'yon. Pero yung lumang video, lumang mga pictures, pinalabas sila na October 12 daw yun yung rally ni Barsayad. Tingnan nyo, ganyan po ang mga DDS, puro fake news. Kaya wag po kayo magpapadala dyan sa fake news na yan. Kaya itong sinasabi ni Sara Duterte na siya ang mananalo bilang presidente sa 2028, kaya masasabi ko lang dyan, di wow. Diba? Kasi ito. Sabi ni Montulfo okay. Ibigay na lang daw natin kay Sara Duterte yan, yung lakas ng loob niya na sabihin na siya ang mananalo sa 2025 presidential elections. Such hubris. Ano yung hubris? Hubris ba yan? Hubris. Tingnan nga natin, sabi niya, tingnan daw natin sa dictionary yung hubris. Silipin nga natin guys. Hubris. Ano ba yan? Hubris. Inutusan pa tayo ni Montulfo. Hindi pa niya sinabi sa post niya eh. Talagang pinag-search pa tayo eh. Hubris, excessive pride or self-confidence. O masyado namang sumosobra naman. O masyado namang sumobra yung kanyang self-confidence. Excessive pride or self-confidence. So sobrang sobrang parang makapal ang mukha sa Tagalog. Tama ba ako? Parang ganito raw yan eh. Kung matatandaan natin, itong si Abby Binay dati ay nagsalita na sure win yung kanyang tatay na si Jejomar Binay na mananalo sa 2016 presidential elections. At pag siya'y nanalo, ay babalikan niya yung naninira sa kanilang pamilya. Kasi noong mga panahon na yon, si Binay ay vice president. At dun sa survey, mga kababayan, ay talagang nangunguna po itong si Jejomar Binay. Kaya sabi nila, base dun sa survey, sure win. Ang nangyari, ang kalaban niya nun, itong si Digong Duterte na nasa kulelat na pwesto noong mga panahon na yon. Pero sino nanalo? Si Duterte. So, hindi po basihan ng survey. Sabi ni Montulfo, itong presidency, ang pagiging presidente ay gift ng Diyos. Ito po ay regalo ng Diyos. Meaning, hindi mo pwedeng i-predict o hindi kayang i-predict yung magiging outcome o yung magiging resulta ng isang eleksyon. Kung titingnan mo raw si Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Dante Marcoleta na wala nung pre-election survey doon sa senatorial race, pero nanalo. Totoo yun. Diba, nagulat nga tayo, pumasok yung kasi si Marcoleta, panay reklamo niyan eh. Diba? Dahil hindi siya po, inabot 20, si Kiko, Bam Aquino, hindi natin nakikita sa survey, sa top 12. Pero nakita ninyo, halos talagang pasok po sila sa top 5. So hindi mo talaga masasabi ko ano magiging resulta ng eleksyon. Binanatan pa ni Ramon Tulfo yung kapatid niya. Ito si Ben Tulfo naman daw, masyadong confident din. Dahil lagi siyang 3-4 tama lagi siyang 3-4-5 dun sa survey nung dati. Ano nangyari? But ended up kulelat, praise God. Ininsulto pa itong kanyang kapatid na si Ben Tulfo. So, hindi po talaga nakikita sa survey yan. At isa pa, ito kalooban talaga ng Diyos to mga kababayan. Kung si Sara Duterte, nung mga panahon na yon, nung tumakbo si Presidente Bongbong Marcos nung eleksyon, di ba, Uniteam. Kung si Sara Duterte ang naging kamandidatong presidente, pwede pa sana siya manalo nun.
pwede pa talaga siya manalo nun. Pero nag-agree siya tumakbo bilang Vice President. At yun nga, nanalo si Presidente Bongbong Marcos, nanalo siya bilang Vice President. Sabi ni Tulfo, na-miss niya yung chance na maging President. So, ibig sabihin lang, the presidency is never meant for her. At sa tingin ko, kalooban na rin ng Diyos na hindi siya naging presidente. Sabi ni Montulfo, etong ating Panginoon, itong ating Diyos, na tinawag ng tatay niya na estupido, ay hindi papayagan na maging presidente etong si Sara Duterte. Ayan naman po ay opinion ni Montulfo. Alam niyo mga kababayan, noong panahon nila, nung Presidente si Duterte, napakataas po ng kanilang ratings. Talaga naman pong hinahangaan sila ng tao. Pero ngayon po, nag-decline na po ang kanilang popularity. Yung ratings nila, bagsak ng pabagsak. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka by 2028, walang-wala na yan eh. Talagang bagsak na yan. Tapos sasabihin niya, mananalo siya sa 2028. Nako. Sa tingin ko, nagpapalakas lang ng lobby to. Kasi, doon lang sa sinabi niya na siya yung pinakamagaling na cabinet member, eh, wala na eh. Kakapala na ng mukha eh. O, di parang ganun din sinasabi niya. Na para bang sinasabi na sure win siya sa 2028. Ito mga kababayan, merong sinabi si Antonio Trillanes, kapag ito raw si Sara Duterte ay naging presidente na malabo pa sa sabaw ng pusit, sabi niya, ang gagawin niya raw ay gagawin niyang speaker si Pulong Duterte at si Basti naman gagawin niyang cabinet secretary. O ganun na mangyayari. Turuin mo, speaker si Pulong, tapos cabinet member si Basti. Ano mangyayari sa bansa natin? Presidente natin. Speech pa nga lang, palpak na. Pag tinanong siya sa international community, ano ang sasagot niya? Ha? Itok. tapos hirap na hirap siya at baka gumamit pa ng interpreter. Di ba nakakahiya? Kumpara mo kay Presidente Bongbong Marcos, kapag nagsalita diyan sa international community, grabe talaga, pinapalakpakan. Ito kaya si Itok. Ano kaya mangyayari? Kaya sabi niya, kung kayo iboboto niyo ito si Sara Duterte bilang presidente, tas ganito lang ang gagawin niya, gagawin niyang speaker si Pulong Duterte, ngayon pa nga lang, hindi na nagpapapasok eh. Tas si Basti Duterte, ano ba ginagawa niyan? Puro lang podcast. Bahang-baha na sa kanila, daming problema doon eh. Ewan ko anong ginagawa ng magkakapatid na yan. Pag nangyari yun, sabi nga ni Trillanes, kakamot na lang tayo ng ulo at iisipin natin na sana tumindig tayo. Sana hindi na lang natin binoto. At kapag ano na nangyari nga, magsisisi kayo kung sino man ang boboto dyan kay Sara Duterte. Kaya sabi ni Senator Risa Hontiveros, mahalaga na mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. Alam nyo kasi mga kababayan, kapag naging presidente si Sara Duterte, ang gagawin niya lang gumanti. Ano sinabi ni Sen Risa? Ipinayag ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag na ito kasunod ng mga usaping politikal hinggil sa posibleng pagtakbo muli ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa mga pambansang posisyon sa nalalapit na halalan. Ayon kay Hontiveros, mahalagang maging mapagmatsyag ang publiko upang hindi na muling maibalik ang ganap na kapangyarihan sa mga dating leader na anyay nagdulot ng pangamba at paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang administrasyon. Giit ng senadora, dapat matuto ang bansa mula sa mga karanasan sa ilalim ng dating pamahalaan at siguruhing hindi na maulit ang pamumunong gumagamit ng takot, paninindak at abuso sa kapangyarihan. So yan po ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. So mga kababayan, ngayon pa lang, itanim nyo na sa mga utak ninyo, sa mga isip ninyo na hindi dapat maibalik ang mga Duterte. Unang-una, ang gagawin yan, yung mga may mga kasalanan, nako,
ibabaw na lang sa limot. At ang mangyayari niyan, puro gantihan na lang. Puro gantihan na lang. Sa tingin ko, mukhang malabo magtrabaho yan. Ang gagawin yan, gumanti ng gumanti dun sa mga bumabanat sa kanila. Kapag ganon, wala pong mangyayari sa bansa natin. Pumili po tayo ng magiging presidente na ang gagawin po ay uunahin ng taong bayan, hindi ang sarili. Uunahin po ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi po ng mga incheck. At gagawin lahat, magtatrabaho, magsisipag para mapaunlad itong ating bansa. Kasi kapag Duterte po ang naupo, naku po, Diyos ko. Ewan ko, baka pulutin tayo sa kangkungan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.